Kasunod ng pagsangkot ng mga diskaya sa ilang mambabatas, sinabi ng palasyo na hindi pagkakaita ng proteksyon ng pamahalaan ang mga gustong tumestigo kaugnay ng katiwalian kontra baha basta kaya nilang patunayan. Sinabi yan sa gitna ng state visit ng Pangulo sa Cambodia kung saan 3 kasunduan ang nilagdaan. Mula po sa Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, nakarating dito sa Cambodia yung nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado kanina dyan sa Pilipinas. At ang sabi ng tagapagsalita ng palasyo na si Jose Claire Castro na nandito rin sa Cambodia, hindi makikialam dyan ang Pangulo. Nagkomento rin ang palasyo tungkol sa revelasyon kanina sa Senado ng mga diskaya tungkol sa mga politikong sakot di umano sa korupsyon sa mga flood control project. Habang nasa state visit dito sa Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady. Handa po kaming tumistigo. Nakarating dito ang hiling ng mga diskaya na proteksyon mula sa Pangulo matapos nilang pangalanan sa Senado ang mga opisyal ng gobyernong sangkot-an nila sa korupsyon sa mga flood control project. Hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Sabi ng palasyo, ang mga pinangalanan ng mga diskaya isasama sa investigasyon ng binubuo ngayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Hindi pa nagsasalita rito ang Pangulo dahil bukas pa siya inaasama makakapanayam ng media bago siya umuwi sa Pilipinas. Bitbit niya pa uwi ang 3 kasunduang pinirmahan nila kanina tungkol sa higher education, air services at ang kasunduan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia sa paglaban sa transnational crime. Halimbawa niya ng human trafficking sa mga Pilipinong dinadala sa Cambodia para gawing scammer. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Naaalarma raw ang ating embahada rito lalo't dumarami pa ang mga Pilipinong nare-rescue nila sa mga scam hub dito sa Cambodia. Mula sa 80 noong 2024, 180 na ito sa kalagitnaan pa lang ng 2025 at meron pa raw nagpaparescue pa. Some of them come from the pogos that closed. We thought that, we were going to see the numbers fall. But, we thought that people know better. Online pa rin daw ang recruitment sa mga scam hubs sa Cambodia at sa backdoors pa rin ipinapasok dito gaya sa mga ilog. Bilang proteksyon sa mga OFW sa Cambodia, inanunsyo kagabi ng Pangulo sa harap ng Filipino community rito ang pagbubukas ng Migrant Workers Office. Naatasan ko si Secretary Kakdap na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Emil, katatapos lang din makipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante rito sa Cambodia para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Kasama rin ng Pangulo sa meeting na yan, yung mga negosyante naman mula sa Pilipinas. Ngayong gabi po ay dadalo ang Pangulo sa isang state banquet. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.